makikita mo talagang leaderless kahit ka nagpasa ng EO na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi ang kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Sa naging post naman, Prof, ni Congressman Leandro Leviste, sa nakikita niyang magandang solusyon para maibsan. Kasi meron siyang nabanggit dito sa recent post niya, pagbibigay diin, na yung 20% pala ng buwis ng taong bayan, abay napupunta lang daw sa interes ng utang natin, no? Which is 950 billion na pesos. Ang sabi pa niya rito, quote and quote, sa kanyang post, pinalaki taon-taon ang pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth, foreign investment, tumaas ang unemployment, presyo ng bilihin, lampas 60 pesos na yung $1. At ngayon nagdeklara na nga. Sabi pa niya dito, ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Tama yan, Admar, no? Talagang yung paggastos ang problema at yan yung mandatory debt na hindi mo pwedeng galawin. So, since hindi mo magamit ang 20% ng budget dahil yun ay pambayad, ang ginagawa, utang ng utang. So, tama yung sinabi ni Congressman Leviste at hindi mo makita. Kunyari, we're entering the second quarter. Hindi mo makita kung paano, may budget, may GAA, pero hindi mo maintindihan kung paano ginagastos. Meron pa siyang sinabi rito, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito na sabi niya, dapat daw tutukan ng gobyerno ang pagputol sa mga gastusing hindi kinakailangan. Una, nabanggit niya yung 23 billion pesos na intended para sa pag-host sa ASEAN Summit. Pwede ba nating i-give up yon? Parang kagaya ng panahon ng pandemic na via virtual na lang muna. 28 billion pesos daw sa traveling expenses. 14 billion pesos sa representation expenses. 11.6 billion sa confidential and intelligence funds. 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office at ang bilyong-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. Alam mo, Admar, ginawa yan ng dating Presidente Duterte, nag 12% siya across the board para may savings para sa pandemic na magagamit, no? Kung hindi mo ginagamit yung budget mo at parati kang may surplus, yun ang ginawa nila para immediately magkaroon ng budget. Hindi sila nagpasa ng supplemental budget. So within the budget, within the existing budget, nung nagkaroon tayo ng pandemic, lumabas yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? So makikita mo at yun, talagang worst case scenario ang ginawa, di ba, lockdown ka agad. Worst case scenario. Kasi parati niya sinasabi, kung hindi tayo umabot doon sa worst case scenario at naging conservative tayo, libre tayo, makakahinga tayo. Itong administrasyon na ito, hindi ko makita yung ganon. Walang call na lipunin lahat yung mga savings, yung mga surplus. Kunyari, tapos na ang first quarter. Nagamit nyo ba? Pag hindi nyo nagamit, hindi na namin yan i-release. Gagamitin namin yung pondo para dito sa crisis. Walang ganung effort. So makikita mo, talagang leaderless kahit ka nagpasa ng EO na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to
to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi ang kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Hindi ko nakikita yan. Ang daming taong naglalakad sa Commonwealth araw-araw, nakikita nyo kumakapal lang kumakapal. Wala man lang linalagay na contingency na sakayan. Sinasabi nila, pinagmamalaki ang labas. Nakita mo na ba ang labas? Ako hindi ko makakita ng labas. So hindi ko makita yung tugon ng gobyerno. Kaya ang mga Pilipino asar na asar. At yung kaasaran nila, hindi naman pala tayo matutulungan. Kanya-kanya ngayon ang galawan. Kanya-kanyang bumabalik uli yung community pantry. May mga ilan na nagbibigay ng pagkain sa mga jeepney drivers on their own. They are trying to help. And that is the Filipino spirit. Nobody can change that. Ang nakakalungkot lamang, mas marami sanang matutugunan kung ang gobyerno mag-i-intervene. Kaso wala yata sa kanilang prioridad yung ganyan at ang gusto lamang nila pag naayos na ang gasolina, okay na tayong lahat. Kasi dinefine nila yung emergency as being energy lang. Opo. Ano Sa tingin niyo po, ma'am, kung pag-uusapan yung krisis, parang hindi pa nga ata nila tinatanggap na krisis, emergency lang. Pero ikukumpara natin sa panahon ng pandemya at saka sa panahon ngayon, saan po yung parang mas organisado? Kasi marami na nababanggit, like kagaya sa sinabi ni Senador Robin Padilla na nabanggit niya na noon pa man nakita na ito, na-predict na ito ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga yung kanyang independent foreign policy, pinaigting talaga niya para medyo makapihit tayo sa ibang mga bansa kung sakaling kukulangin tayo ng certain product na kinukuha natin mula sa ganitong bansa. Nakapanayam din namin yung si Dr. Liacho na nakumpara niya yung response during COVID-19 pandemic sa response din na ngayon. At ang sabi nga, bakit hindi na lang gayahin na meron namang natutunan na yung gobyerno, mas worse pa nga, yun nga, mas worse ba yung kinharap natin na last pandemic kumpara dito sa kasalukuyan po, ma'am? Mas sumasang-ayon ako kay Dr. Liacho, no? Ang dami nating natutunan diyan sa pandemic. Meron tayong crisis manual nung panahon ni Presidente Aquino. Nag-add problema mo, itong leader na ito doesn't look at it that way, no? Ang sa kanya, hindi mo maintindihan kung saan papalo, meron ba siyang pinapaboran na oligarch o meron ba siyang tinitingnan na negosyo na maaapektuhan. Hindi taong bayan ang kanyang tinitingnan kasi kung taong bayan, madali ka agad na respondahan yan at nakagawa ng plano. Hindi tayo nagkulang ng experience, hindi tayo nagkulang ng crisis manual operations, no? Yun nga lang, ang implementation nitong administrasyon na ito ay napakabagal at very reactive. Hindi naghihintay ng worst, hindi nagde-declare ng worst case scenario para madali kang makagalaw. Oo, ang sabi pa nga ng iba, ma'am, na sa panahon ng dating Pangulong Duterte, sa panahon ngayon, walang napapakulong if ever man na merong mga issue like kagaya dyan sa posibleng pagmamanipula sa presyo ng produktong petrolyo. Kasi nung last time na nakapag-uusap kami ni Ma'am Cora Guidote sa ekonomista, last 2022, between 2022 or 2023, ganun din yung level ng Brent crude oil price sa pandaigdigang merkado sa level natin ngayon. Pero hindi natin na-experience yung 130 pesos na diesel po. So, nandun yung posibilidad na baka merong nag-samantala, no? Na-compare nila na
Mas grabe yung sa panahon ni Pangulong Duterte, doon lang sa messaging lang alone, matatakot na yung mananamantala. Ngayon wala eh, papakamot lang ng ulo. Oo, yung alam mo natatandaan ko si Secretary Garin nagsabi na may 55 oil stations na all of a sudden nagpalit, galing yan sa old supply. So paano nakapagpalit? Yun nga yung biglang shoot up, no? Dapat yun nagamit ng Estado yung police powers niya para na-prevent. Kasi may market failure na eh. Sa traditional economics, kung may market failure ka, government should intervene. Wala, pinabayaan nila hanggang sa yung inaangkat na lumiit dahil nga may problema, tapos talagang hinahabol yung presyo. So kung makikita mo yung recovery cost, wala silang recovery cost kasi walang nawala dahil ang aga nila nagtaas ng presyo. So yun ang nakakaduda, anong ginawa dun sa 55? Kasi documented yan, in-announce ni Garin na meron silang 55 na show cause order kung bakit ano nangyari at biglang tumaas ang presyo nyo. Pero wala naman nangyari, wala tayong narinig. O tapos sinabi na sa kanila ng ang problema ng oil industry natin, isa lang ang refinery, which is Petron. Dati may refinery ang Caltex at ang Shell. Nag-alis na kasi lugi sila. So itong mga ito kailangan mapag-aralan kaagad at dapat meron ng remedial measures. Kaya siguro naaasar rin ang mga senador kasi nandun sila, nagtatanong sila anong kailangan yung policy, anong kailangan yung safety net, anong kailangan yung tugon galing sa legislative, sa Senado, no? Kasi yung House busy-busy sa impeachment. Di ang nangyari, wala silang makuha kaya nagagalit yung mga senador kasi wala talagang effort na kahit nga yung convening of the National Security Council hindi tinutuloy. So, anong nangyayari sa gobyerno natin? Yun ang malaking problema. Tapos pinapalabas nila na hindi na nga daw natutulog, sobra-sobra na, hindi nagpapahinga. But that is the burden of leadership. Wala kang magagawa. Kung leader ka, ibig mo sabihin, tayo pa magpapasalamat na hindi siya natutulog, na siya'y puyat na puyat. Hindi yun dapat manggaling sa atin. Ginusto mo maging Pangulo. Di ba? Ginusto mong makipaghiwalay sa iyong vice presidente. Ginusto mong siraan siya. Ginusto mo yun. Bakit ngayon sasabihin sa taong bayan na hindi nga siya nakakapagpahinga, nakakaawa na dahil ang health niya naapektuhan? I'm sorry. That is what leadership is. And unfortunately, sa Pilipinas, leaders are seen as white horses. Taga-rescue, no? Na hindi naman dapat, pero kung ganitong nangyayari sa atin, sino ang gagalaw? Nasa kanya ang poder, nasa kanya ang kapangyarihan. Siya ang leader. Pero wala tayong nakikita na mapapasabi natin na, ay salamat, siya ang leader, ayos ang aking pamilya, ayos ang aking kinabukasan. Wala. Lahat tayo on our own effort, nagtitipid tayo, naghahanap kung paano pahabain ang gasolina na linagay natin sa sasakyan para hindi abutan ng mataas na presyo. Lahat yan ginagawa natin, ang pagtitipid, no? Maging kung may opisina kang maliit, mag-work from home ka muna, ang daming ginagawang sakripisyo ng Pilipino. Pero hindi ko yan nakikita sa Pangulong ito. Huli na lamang po ma'am, balikan ko lang yung sa ICI po. Meron pong nabanggit nung nakipagpulong po itong si Congressman Leandro Leviste para makahingi ata ng final report. Nagpasalamat siya kay ICI sa pagtanggap sa kanya. At sabi pa niya rito, nagpasalamat ako kay ICI Chairman Andy Reyes at sa iba pang miyembro ng ICI na nagbahagi ng kanilang mga sentimiento. Sa huling araw ng ICI, nakiusap ang ICI na huwag ikot sa media ang ilan sa mga sinabi nila sa akin at hindi na rin sila humaharap sa media tulad ng dati. Sabi niya rito, hindi na ilabas ng ICI ang final report dahil sa pangambang maari silang balikan
kung matutukoy kung sino ang may pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Hindi sila binigyan ng contempt powers or immunity. Hindi sila binigyan ng budget habang isinasagawa ang investigasyon at hindi rin ipinasa ng Kongreso ang batas na magtatatag sana ng isang Independent People's Commission upang may pagpatuloy ang kanilang trabaho, kaya mawawala na ng trabaho ang mga empleyado ng ICI. Ano pong masasabi niyo po rito, Prof? Well, ang masasabi ko lang dyan, isang budol, isang promiso, it's false hope. Isang promiso na we will learn what happened, but as it turned out, wala silang accountability, wala silang transparency sa process nila. Yung wala silang contempt powers, marami naman paparaan para mo maikutan yan eh. Pero ang mahalaga, as far as I'm concerned, mabasa ko yung report. Makita ko, I will appreciate the report. As a taxpayer, kailangan natin yan. Ngayon, kung ikaw ay adjunct lamang sa propaganda, yun ang lumalabas. Kaya, ang sinasabi ng lahat, yung ICI ay budol. Ngayon, naiiwan na lang sa Blue Ribbon kung magkakaroon pa ng pagpapatuloy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas sino ba ang mastermind. Hindi pwedeng walang mastermind dahil pondo ng bayan ang ginamit. Hindi pwedeng walang mastermind dahil lahat sila ay elected ng tao. So, yung panbubudol at panloloko na walang mastermind, tigilan nyo yon. Opo. At bumalik tayo dun sa usapin na yon kasi hindi pa tapos. 'Di ba? Wala pang big fish, ma'am. Dilis pa lang ata. Yung nahuli. Wala pang big fish. Yun yung hinahanap eh. Sino ba yung big fish Wala doon? na. Yung big fish yata. Yun nga. Oo, tama. Yung dilis, kinakain natin yon dahil sa hirap ng buhay, dilis lang tayo. Sila, iba naman. Steak. Prof, Steak. Oo. maraming salamat, Prof, sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po. Ingat po kayo.